Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa My Cannot Ride. Katatapos ko lang mag-ride at eto, nagpapahinga na muna si Octavia. Bigyan ko kayo ng um, konting tips. Marami kasi nagrereklamo sa matigas na clutch or yung mahirap pigain yung mga levers. Bigyan ko kayo ng mga examples at mga tips na pwede nyo sana magamit niyo at makatulong sa inyo. Okay, so number one, eto, kita nyo to, yung stock lever ni Octavia, putol na. Okay? So, putol na. Pinutol ko sa Giant kasi para matrain yung kamay ko na gumamit lang ng two fingers. Okay? Okay, so wait lang. Yan. Para matrain yung kamay ko na gumamit lang ng two fingers. At ang ginawa ko pa, yung mismong lever assembly ay inusod ko dun. Yan o, may agwat. Inusod ko dun para saktong yung hand placement ko. Yan, ganyan. Talagang dalawang daliri lang ang magagamit ko. Alright? Ayan. So may silbi yung dalawang daliri kasi pag dalawang daliri ang gamit mo, meron kang power and finesse, better control. Mas masarap daw ang dalawang daliri kaysa sa apat kasi sobrang masakit na yun. And anyway, masakit yun sa kamay. Hindi siya masakit siya kasi baka sumemplang kayo kapag apat yung daliring gamit kasi overpowering na yan para sa hindi niyo madidisiplina yung sarili niyo, hindi niyo madidisiplina yung sarili niyo para magkaroon ng better control, yung dexterity at saka yung modulation skills sa clutch at saka sa brakes. Okay, so dalawang daliri, mas masarap dun daw ang dalawang daliri. Kita niyo yung brake lever, may agwat din siya. Inusod ko talaga siya doon para yung kamay ko, pag nandiyan na yung kamay ko, ganito yung hand position ko, ang nakukuha ko lang is talagang dalawang daliri ang pwedeng gamitin. Okay? Alright. Ngayon, alam ko lahat kayo hindi niyo gugustuhin magputol ng lever at mag-usod ng lever at mag-adjust ng lever kasi kayo ay masyadong maarte sa aesthetics. So, tingnan natin to. XSR 900 naka-stock na lever and Vulcan 650 naka-aftermarket foldable levers. Unahin muna natin to. Kaya to foldable is just in case sumemplang, okay? Sumemplang at tumama to, sa halip na maputol, magfo-fold lang siya. Compared to dito, yung mga stock lever, ito kalimitan may guhit yan dito or manipis tong bahagi na to. Etong bilog na to, hindi lang yan pangharang sa kamay, sa daliri, pero anong nangyayari? Napuputol to, nag-i-snap itong dulong to. Pag sumemplang ka at tumama yung ball end na yan, mapuputol yan. Hindi madadamage yung buong lever, ibig sabihin makakauwi ka pa, may matitira ka pang lever na pwede mong gamitin pang uwi. Ito kay Octavia, yan yung guhit niya niyo. Doon ko mismo siya pinutol, doon sa breakaway part. Ayan. So yun ang silbi kung bakit may foldable levers. Now, ito yung tip na sinasabi ko. Ito, tingnan natin ha. Clutch lever to brake lever. Meron pa kasing espasyo dito. Ang tip na mabibigay ko sa inyo ay iusod yung lever dito. Kapag may espasyo pa sa handlebar, iusod nyo dito. Para itong part na to, yung pinakadulo ng lever, ay papantay dun sa two fingers nyo. Now, counting physics lang. Ito, yung lever na to, mas maganda yung kanyang leverage. mas maganda yung kanyang leverage kapag mas malayo dun sa fulcrum point o dun sa pivot point. Ito yung pivot point niya. Yan, ito yung pivot point niya. So, pag dito mo to piniga, let's say ito, dito natin kasi madedemo. Ayan. Pag itong clutch lever, dito ko pipigain malapit dun sa pivot point o fulcrum. Science to ha. Grade 6 to at saka first year high school. So sana naalala nyo. Mahirap siyang pigain. Puta guys. Hindi mo talaga siya mapipiga. So the further away you are from the pivot point, ibig sabihin pag mas malayo ka, nandito ka sa dulo ng lever, mas maganda yung leverage mo. So you can actually squeeze the lever with very minimal force. Ayan, mas madali siya, 'di ba? Dito hindi kaya. Alright. So sa akin, since proponent ako ng two fingers,
Dahil mas masarap daw ang two fingers, that's what she said. Okay. Tamo, nasan yung leverage point ko? Nasa gitna. Ngayon, kung maitatapat ko tong lever dito sa position ng fingers ko kung saan siya ha, uh, hihila, ayan, pipiga. So ito, iipod ko dito. Mas magiging yun, no? Sobrang light. So compare natin dito yung effort ko. Ayan, medyo may effort. Ayan, may effort dito. Dito, halos wala, no? Pwede ako mag one finger clutch. One finger clutch, oh. Actually, pwede naman dito, depende sa lakas nyo. Pero mas maganda yung dito. So, gamitin natin yung science tsaka yung physics to our advantage. So, ito, meron pa siyang 1.5, siguro 1.5 inches pa. So, ito, iipod siya dito, 1.5 inches. O, tama-tama. Ayan. Pwede sa two fingers. Mas gaganda pa, mas madali ko siyang mapipiga. It's the same thing with the brake lever. Ngayon, kung ito may usod pa ba to? May usod to, oh. Meron pa siyang 1.5 inches din. So kung may isod ko, yung lever na to, pupunta siya dito. Nandito yung the best leverage niya. Katapat ng daliri ko. So ngayon ang mangyayari, very efficient yung aking braking force dahil imagine nyo na lang na itong lever ay umusog dito. So nandito, parang dito papatak yung daliri ko. You know, mas efficient ngayon kasi I'm using less force but I am achieving more work. Ayan. So mas maganda kung maiisod nga. So yun yung tip ko. Ito, yung Vulcan, pwede pa yung iisod, oh. Para itapat natin yung the best point of leverage. Itapat natin do sa position kung saan tapat yung two fingers natin. Ayan. Para mas maliit na effort ang kailangan para pumiga ng lever, and you can be more confident with your modulation skills, braking skills, with your clutch skills. You become better, safer riders on public roads. There you go. So thank you so much. Thank you so much for watching. And ride safely. Enjoy your Sunday. And may sasabihin ako may gusto kong sabihin. Nalimutan ko. Susunod na video na lang. Okay. May malalim kasi akong iniisip eh. Ayan, ito yung helmet ko. Malalim ang iniisip.